Hindi pa tapos ang seremonya ng magical enlightenment ni Muan. Muling tumugon ang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa sa kanyang enerhiya. Unti-unting naglaho ang apoy na bumabalot sa kanya, at maya-maya ay sunod-sunod na bughaw na kidlat ang lumitaw sa paligid niya. Sa gitna ng magic circle, lumitaw ang simbolo ng elementong kidlat. Nang masaksihan ni Rosvice at Ana ang pambihirang tagpong ito, napamangga sila sa gulat. Elementong kidlat, isa pala itong paggising ng dalawang elemento. Hindi kasing tindi ng naging reaksyon ni Rosvice at Ana ang kay Leon, na para bang matagal na niyang alam na mangyayari ito kay Muan. Labis siyang natuwa na nagising ni Muan ang dalawang elemento, at punong-puno siya ng pagmamalaki para sa kanya. Bilang bunsong anak ng pinakamalakas na Dragon Slayer at ng Silver Dragon Queen, nakatakda talaga siyang magkaroon ng pambihirang buhay. Taglay rin niya ang bihirang dual element magic na mababasa lamang sa mga sinaunang aklat. Walang hangganan ang maaaring marating ng kanyang kinabukasan. Unti-unting naglaho ang bughaw na kidlat sa paligid ni Muan. Sa gininto ang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa, ang simbolo ng elementong kidlat ay nagbago at naging isang karaniwang simbolo ng magic circle, at dahan-dahang hamina ang liwanag nito. Inurong ni Muan ang kanyang mahikang enerhiya at marahang lumapag sa lupa. Iyon ang hudyat na tuluyan nang natapos ang kanyang magical enlightenment ceremony. Binuksan ni Muan ang kanyang mga mata at masayang ngumiti. Mula sa naganap na seremonya, malinaw niyang alam na nagising sa kanya ang mga elementong apoy at kidlat, kaya naman napuno siya ng tuwa. Masayang tumakbo si Muan papunta kina Leon at Rosvice. Punong-puno ng saya ang puso niya habang excited niyang sinabi, "Dad, Mom, nakita niyo ba? Tingnan niyo, kaya kung gumamit ng dalawang elemento. Hindi na kayo kailangang magtalo, di ba?" Itinaas ni Muan ang kanyang mga kamay at marahang ikinaway ang mga ito. Masayang ibinabahagi ang balitang nagising sa kanya ang dalawang elemento kina Leon at Rosvice. Naalala ni Muan kung paano nagtatalo noon sina Leon at Rosvice kung anong elemento ang Magi gising sa kanya. Ngayon na sabay na nagising ang elementong apoy at kidlat, pakiramdam niya wala na silang dapat pag-awayan patungkol dito. Nang marinig ni Leon at Rosvice ang sinabi ni Muan, bahagya silang nagulat. Hindi nila inakala na magsusumikap ng husto si Muan na magising ang dalawang elemento para lang mapigilan silang magtalo dahil sa kanya. Sa puso nila, tahimik nilang naisip na para mapatigil lang ang pagtatalo ng kanyang mga magulang, talagang ginawa niya ang lahat. Sa sandaling iyon, palihim na hinaplos ni Leon ang braso ni Rosvice. Yumuko ng bahagya si Rosvice at napansin ang munting kilos ni Leon. Agad niyang naunawaan kung ano ang gusto nitong gawin. Mabilis na sumandal si Rosvice kay Leon at marahang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib nito. Kaagad namang inabot ni Leon ang baywang ni Rosvice at niyakap siya. Nagkunwari silang sobrang sweet at masayang ngumiti kay Muan. Ayaw nilang madismaya si Muan sa magiging reaksyon nila. Ngumiti si Leon at sinabi, "Sobrang saya namin. Paano pa kami mag-aaway, di ba?" Marahang tumanggo si Rosvice bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Leon. "Tama, masaya sina Mommy at Daddy para sayo." Dahan-daang binuhat ni Leon si Muan at isinama siya habang naglalakad sila papunta sa pasukan ng auditorium kasama sina Rosvice at Ana. Bilang pagdiriwang sa matagumpay na pagtatapos ni Muan ng kanyang Magic Enlightenment Ceremony. At sa pagkakaroon niya ng dalawang magic element, napagpasyahan ni Rosvice na magdiwang sila ngayong gabi. "Mag-celebrate tayo mamaya," sabi niya. Masayang itinaas ni Muan ang kanyang kamay at sumigaw, "Yeah! Gusto kong kumain ng steak," dagdag ni Muan. Kusa namang inako ni Leon ang pagluluto para sa gabing iyon. Pumikit siya at may kumpiyansang sinabi, "Iwan niyo na sa akin." Papalubog na ang araw at dahan-dahang umangat ang buwan sa langit, nagbibigay ng mahinang liwanag sa madilim na kalangitan. Sa Silver Dragon Castle, binuksan ng mga kasambahay ang mga ilaw sa loob ng mga silid upang bigyang liwanag ang mga tao sa loob ng kastilyo. Mula sa malayo, maliwanag na maliwanag ang Silver Dragon Castle, na para bang nakikiisa ito sa pagdiriwang para kay Muan. Ngayong gabi, ginamit ni Leon ang kanyang husay sa pagluluto upang maghanda ng maraming putahe na paboritong kainin ni Muan. Isa-isang maingat na inilapag ni Leon sa hapagkainan ang mga masasarap at magagandang putahe. May inihaw na steak, roasted chicken, inihaw na talaba, at vegetable salad sa mesa.
Ang steak ay binuhusan ng masarap at malinamnam na sarsa na gawa mismo ni Leon, at nilagyan ng rosemary upang lalo pang bumanggo. Napakaganda ng kulay ng roasted chicken at agad itong nakakagana sa pagkain. Kumuha si Muan ng isang piraso ng steak gamit ang tinidor at masayang kinain iyon. Si Leon na nakaupo sa tabi niya ay kumuha rin ng steak para sa kanya at maingat na hiniwa ito sa maliliit na piraso gamit ang kutsilyo. Ngumiti siya at sinabi, "Magaling ang ginawa mo ngayong araw, Muan. Kumain ka pa ng steak para mas lumakas ka." Marahang tumanggo si Muan habang patuloy na kumakain at nagpasalamat. "Masarap po, salamat Dad." Bigla namang kumuha si Muan ng dalawang malalaking hita ng manok na nakalagay sa tabi ng roasted chicken. Gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat kina Leon at Rosvice sa pag-aalaga at suporta nila sa kanya habang nag-aaral siya ng mahika. Itinaas niya ang dalawang masarap na hita ng manok at masiglang sinabi, "Dad, Mom, kayo rin po ay nagpakapagod. May reward kayo, malalaking chicken legs." Inilagay ni Muan ang isang hita ng manok sa plato ni Leon. "Para kay Dad." Pagkatapos, umalis siya sa kanyang upuan at lumapit kay Rosvice. Maingat niyang inilagay ang isa pang hita ng manok sa plato ni Rosvice na puno ng salad. "Para kay Mom." Nang makita kung gaano kabait at maalalahanin si Muan, iniabot ni Rosvice ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo nito. Ngumiti siya ng may kasiyahan at sinabi, "Sige, salamat, Muan." Ngunit nang tumingin si Rosvice sa hita ng manok na nasa kanyang plato, bahagya siyang napakunot-noo at maya-maya ay nagpakita ng kaunting lungkot sa kanyang mukha. Inangat niya ang kutsilyo at tinidor, ngunit hindi niya kinain ang manok. Mukhang may bumabagabag sa kanyang isip habang nakatitig dito. Matapos mag-atubili ng matagal, kumuha rin si Rosvice ng kaunting vegetable salad mula sa kanyang plato gamit ang tinidor at nagsimulang kumain. Lumingon si Leon at napansin ang kakaibang kilos ni Rosvice. Habang patuloy siyang kumakain, tahimik niyang naisip, ano kaya ang nangyayari? Ang konti ng kinakain ng babaeng dragon ngayong gabi. Ni hindi man lang niya ginalaw ang karne sa harap niya. Medyo nagtaka si Leon sa kilos ni Rosvice. Maingat siyang lumapit at marahang nagtanong, "Hoy, wala naman akong nilagay na cilantro sa mga niluto ko Bakit parang wala ka pa ring ganang kumain?" Sigurado siyang wala sa mga putahe ngayong gabi ang mga pagkaing ayaw ni Rosvice. Nang marinig ang sinabi ni Leon, napapikit si Rosvice at bahagyang nagpakita ng hindi komportableng itsura. Siguro medyo sumasakit lang ang tiyan ko, sabi niya. Dahil sa sinabi ni Rosvice, sandaling nag-isip si Leon at tila agad niyang naintindihan kung ano ang pinagdadaanan nito. Pabirong sabi niya, "Ano yan, nagpapapayat ka ba?" Pagkarinig nito, biglang namula ang mukha ni Rosvice. Mabilis siyang tumingin sa gilid, ayaw ipakita kay Leon ang kanyang nahihiyang itsura. Medyo nauuto pa niyang paliwanag, "Hindi kaya. Konti lang naman ang nadagdag sa timbang ko nitong mga nakaraan. Mahigit 100 libra lang naman ang bigat ko." Nang makita ni Leon ang reaksyon ni Rosvice, tuluyan niyang inisip na lihim nga itong nagpapapayat. Napangisi siya at pabirong sinabi, "Alam mo, ang mga babaeng mas mababa sa 100 libra ang timbang, kadalasan ay alinman sa sobrang payat sa dibdib o masyadong maliit ang hubog. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagpapapayat, magmumukha ka ng parang tabla." Hindi natuwa si Rosvice sa sinabi ni Leon. Mariin niyang itinarak ang tinidor na hawak niya sa hita ng manok na nasa kanyang plato. Agad namang nakaisip si Rosvice ng paraan para makaganti. Kinuha niya ang plato ng mga inihaw na talaba sa mesa at ibinuhos ang lahat ng iyon sa plato ni Leon. May isang talaba pang nahulog sa tabi ng plato. Halatang talagang nainis siya sa sinabi ni Leon. Nang makita ni Leon ang tambak ng inihaw na talaba sa kanyang plato, hindi niya napigil ang magulat. Napapikit si Rosvice at halatang kontento sa ginawa niya. Hindi maintindihan ni Leon kung ano ang ibig sabihin nito. Itinuro niya ang mga talaba sa kanyang plato at medyo iritableng nagtanong, "Ano ba to? Ano bang ginagawa mo?" Sa sandaling iyon, si Muan na nakaupo sa tabi ni Leon ay patuloy pa ring masayang kumakain. Hawak niya ang kanyang pisngi gamit ang dalawang kamay at kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha. "Sobrang sarap talaga ng karne," masaya niyang sabi. Ngumiti si Rosvice nang may pagkapilya at mahinahong ipinaliwanag kay Leon, "Narinig ko na mabuti raw yan para sa kalusugan ng mga lalaki. Kaya kainin mo lahat."
Bawal kang matulog hanggat hindi mo nauubos. Pagkatapos, mariing ipinatong ni Rosvisa ang dalawang kamay sa mesa at inutusan si Leon na ubusin ang lahat ng inihaw na talaba ngayong gabi. Lubos na nagulat si Leon sa kanyang ginawa. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang simpleng biro ay nakapagpagalit ng husto kay Rosvisa. Hindi rin natuwa si Leon sa kilos ni Rosvisa at wala siyang magawa kundi sumigaw, "Hindi mo ba talaga ako patutulugan ngayong gabi?" Samantala, tila walang pakialam si Myuan sa palitan ng salita ng kanyang mga magulang. Kumuha siya ng isang piraso ng steak, kinagat iyon, at masayang ikan-away ang kanyang mga kamay habang lubos na nilulubos ang sarap ng pagkain. 2 araw na ang lumipas mula nang matapos ni Myuan ang kanyang Magical Enlightenment Ceremony. Maaraw rin ang araw na iyon. Dahan-daang sumikat ang araw sa kalangitan. Naglaho ang mga ulap ng gabi at lumitaw ang mapusyaw na bughaw na langit. Tumama ang sikat ng araw sa Silver Dragon Castle at binigyan ito ng gintong liwanag. Gising na si Rosvisa. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa kanyang opisina. Hindi niya napigil ang humikab, na para bang kulang siya sa tulog. Pinagmasdan ni Rosvisa ang mga aklat na nakapatong sa kanyang mesa at isa-isang binuklat ang mga pahina. Balak na pasiglahin ang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa. Ngunit hindi pa nagtatagal, agad siyang inantok. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang pisngi upang hindi tuluyang makatulog sa loob ng opisina. Sa sandaling iyon, pumasok si Ana dala ang listahan ng mga gawain para sa araw na iyon. Marahang minasa ni Rosvisa ang kanyang sentido at nagtanong, "Ano ang mga kailangan kong gawin ngayong araw?" Tiningnan ni Ana ang listahan at magalang na sumagot, "Ngayong umaga, mahal na Reyna, kailangan ninyong suriin ang mga liham at dokumentong ipinadala ng iba't ibang Dragon Clan. Sa hapon naman, may nakatakdang regular na inspection sa arsenal. May iba pa po ba kayong nais ipagawa?" Matapos imasahe ang kanyang sentido, hinaplos ni Rosvisa ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay nahihilo siya at sobrang bigat ng kanyang katawan. Ramdam niyang hindi siya nasa kondisyon para mag-asikaso ng kahit anong trabaho. Kaya sinabi niya, "Ana, bukas ko na lang asikasuhin ang mga iyon. Medyo pagod ako ngayon at gusto kong magpahinga muna." Nagulat si Ana nang marinig na nais magpahinga ni Rosvisa. Sa isip niya, ang Reyna na halos araw-araw ay nagtatrabaho ng walang pahinga ay kusang humihiling ng day off. Para bang may kakaibang nangyayari. Sa alaala niya, palaging seryoso si Rosvisa sa kanyang tungkulin at bihira, kung hindi man halos imposible, na kusang magpahinga. Mukhang nag-aalala si Rosvisa na baka may biglaang mahalagang usaping kailangang asikasuhin kahit sa araw ng kanyang pahinga. Tumangala siya kay Ana at sinabi kung may anumang agarang bagay na. "Wala po," agad na sagot ni Ana. "Magpahinga po kayo ng maayos." Pagkasabi nito, tumalikod si Ana habang hawak ang listahan at mabilis na lumabas ng opisina. Natatakot siyang baka maisipan pa ni Rosvisa na magtrabaho kahit sa oras ng pahinga. Umaasa siyang magagamit ng Reyna ang araw na ito para talagang magpahinga ng walang iniisip na trabaho. Habang pinagmamasdan ng pagmamadaling pag-alis ni Ana, bahagyang nagtaka si Rosvisa. Gayunpaman, wala na siyang balak pang alamin ang dahilan at mas pinili na lang manahimik. Tumayo si Rosvisa mula sa kanyang upuan, iniunat ang katawan at muling humikab. Medyo naguluhan siya sa nararamdaman niya ngayon. Nakakabaliw ito. "Maaga pa naman akong natulog kagabi, bakit parang antok na antok pa rin ako ngayon?" Hindi niya maintindihan kung bakit lagi siyang inaantok sa ganitong oras. Binuksan ni Rosvisa ang bintana ng opisina upang hayaang dumaan ang sariwang hangin at maliwanagan ang kanyang isipan. Sa sandaling iyon, napansin niya si Leon at si Myuan na nakaupo sa damuhan sa malapit. Nakaharap si Leon kay Myuan at tila may itinuturo sa kanya. Tahimik niyang naisip, itinuturo ba niya kay Myuan kung paano gumamit ng mahika? Itaas ni Leon ang isang daliri at marahang ikinukuro-kuro, same time na itinuturo kay Myuan ang ilang teknik sa paggamit ng lightning magic. Masigasig na nakinig si Myuan at paminsan-minsan ay tumango bilang tanda na naiintindihan niya ang mga tinuturo ng ama. Pagkatapos niyang ituro ang ilang simpleng kaalaman, tinanong ni Leon si Myuan, "Myuan, naitandaan mo ba lahat ng nabanggit ko tungkol sa katangian ng Thunder Magic?" Tumango si Myuan at masiglang sumagot, "Opo, Dad."
Bahagyang ibinaba ni Muan ang ulo, inilagay ang isang kamay sa baba, at sinubukang alalahanin ang lahat ng itinuro ni Leon tungkol sa lightning magic. Magaling ang thunder magic sa parehong single target at area attacks, at balanse ang offense at defense. Masterin mo ang thunder magic at huwag matakot sa kahit anong hamon sa buong mundo. Labis na natuwa si Leon na mabilis natutunan ni Muan ang mga aral at pinuri siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Rosvisa mula sa opisina at nagtungo sa damuhan. Narinig na niya kung ano ang ni-recite ni Muan. Tinanong niya si Leon, bakit thunder magic lang ang itinuturo mo? Bakit hindi mo ituro ang fire magic? Mabilis na tumakbo si Muan papunta kay Rosvisa at mahigpit siyang niyakap sa baywang. Masayang ngumiti siya at sabi, Mom, ipapaalam ko sa'yo, napakalakas ng thunder magic. Si Dad ay sanay sa thunder magic din. Nagulat si Muan nang malaman na kaugnay din ng thunder magic ang mahika ni Leon. Kanina lang, itinuro ni Leon kay Muan ang ilang simpleng teknik sa paggamit ng lightning magic. Ipinagmamalaki niya na mabilis itong natutunan. Ngumiti siya at sinabi kay Muan, Muan, ipakita mo sa Mom. Masayang sumagot si Muan, Opo, Dad. Bahagyang lumayo si Muan at Rosvisa. Tumayo siya sa damuhan na hindi kalayuan sa kanila, pumikit, at iniunat ang mga kamay. Maya-maya, lumitaw ang ilang bughaw na kidlat sa mga kamay ni Muan. Bumuo ito ng maliwanag na liwanag habang bumabalot sa kanyang mga palad. Hey! Agad na pinagsama ni Muan ang kidlat sa kanyang mga kamay at bumuo ng dalawang bughaw na bola ng kidlat. Nagbanggaan ang kidlat sa dalawang bola, na naglabas ng malinaw na sigaw at nagningning ang liwanag sa masayang mukha ni Muan. Lubos na nagulat si Rosvisa sa kakayahan ni Muan na husay na baguhin ang anyo ng mahika. Hindi niya inakala na kabilas ng matutunan ni Muan ang mga teknik. Pagkatapos lamang ng 2 araw mula sa paggising ng kanyang mga elemento, napag-aralan na ni Muan ang pagbabago ng anyo ng kanyang magical energy.